Ay, naku Alona, bakit ba dito tayo naghanap ng kahoy? Ang hirap ng pinunta nating lugar na to. Oh, Dito kasi maraming tuyong kahoy, Odette. Mas magandang panggatong to kaysa sa mga basa pa. pero grabe naman tong daan na to. Parang gusto ko na mag-slide down. Hindi ko na yata kaya tong Bessie. Dahan-dahan ka lang. Hawakan mo mabuti yung mga sanga habang naglalakad. Odette! Nahulog ako! Odette! Mabuti na lang nasalo ng sangang kahoy na nakausli ang damit mo. Ito yung sumalo sa'yo. Kung hindi baka nahulog ka na sa baba. Tulungan mo na lang ako rito. Bago ako tuloy mahulog sa ibaba. Hindi na. Tulungan mo ako. Odette! Sandali lang Sandali. Hawakan mo ang kamay ko. Ito. Diyos ko. Ayun. Safe ka na. Pero tama ka. Medyo delikado nga dito. Konti na lang ang kukunin natin. Mahirap na. Grabe ka, Alona. O hindi mo ko nahawakan kanina. Baka nasa baba na ako ngayon. Baka nagpagulong-gulong na ako sa mga bato. Baka nagkandaluray-luray ng katawan ko sa ibaba. Ang taas kaya nito kinalalagyan natin. Kaya nga sabi ko sa'yo, mag-iingat ka. Alam mo namang matarik dito. Ay, nako. Last na ito, ha? Promise ko sa'yo next time, sa mga patag na lugar tayo maghahanap ng kahoy. Hindi worth it ang buhay ko para lang sa panggatong na to, ha? Oo na, sige na. Tama na muna. May sapat na tayong nakuha para sa linggong ito. Ay, nakausling kahoy. Salamat sa pagligtas sa akin, ha? Para akong nasa teleserye. Ikaw yung maganda at matapang na bida, tapos ako yung damsel in distress. Ay, naku, diba? Odette. Kahit kailan talaga, teleserye yung nasa utak mo. Ano pa ba? Dapat ready tayo palagi sa mga ganyang eksena. Baka next time may camera na. Pero seriously talaga, Alona. Salamat talaga. Nuntik na ako doon. Sus, huwag kang mag-alala. Ano pa't magkaibigan tayo. Tara na nga. Baka abutin pa tayo ng dilim. Matapos ang mapanganib na paghahanap ng panggatong, nakarating din sina Alona at Odetta sa isang patag na bahagi ng bundok. Doon sila nagpahinga. Ang mga kahoy na kanilang nakuha ay nakasalansan sa tabi nila. Ang init ay unti-unting bumababa na nagbibigay ng malamig na simoy na hangin sa kanilang pagod na mga katawan. Pahinga muna tayo rito. Ang init eh. Ay, makasandal nga muna rito sa lilim ng puno. Ay! Grabe talaga tong araw na to, Alona. Feeling ko, binigyan ako ng second life ng mga anghel sa langit. Sus, ang uwi mo talaga. Konting dulas lang yun. Konting dulas? Mare, kung hindi mo ko nahawakan kanina, baka ngayon, nagbuka na akong abstract painting. Sa ibaba, isipin mo, yung maganda mukha kong ito, wasak na wasak sa mga bato. Ang drama mo. Bakit sumama ka pa rin kahit alam mong delikado? Kasi syempre, concern ako sa friend ko. Hindi kita pwedeng pabayaang mag-isa. Paano kung ikaw yung natulas? Sino yung sasalo sa'yo? Wala ka pa namang jowa. Di pareho na tayong abstract painting ngayon. Nako, huwag mo sabihin yan. Tignan mo Naggasgasan ang mga kuko ko. Paano na ang next week na manicure ko? Mas importante naman siguro ang buhay mo kaysa dyan sa mga kuko mo, diba? Ay naku, Alona. Sa mundong to, ang beauty at buhay, magkasing tamis. Pero alam mo, seriously,
Super thank you talaga. Kung wala ka kanina. Oh, tama na yan ha. Importante buhay ka. At magkukwentuhan pa tayo ngayon. Pero promise never na akong babalik doon. Kahit anong mangyari. Kahit magmakaawa ka pa. Beauty ko nang nakataya. Sige na, pangako. Sa ibang lugar na tayo sa susunod. Ba dapat lang? Tingnan mo nga naman. Ang dami natin nakuhang kahoy. Pero muntik naman ang kapalit ng buhay ko. Ay! Speaking of life and death, may chika ako sa iyo. Oh, ano na naman yan? May narinig ako kahapon tungkol sa mga kakaibang nangyayari sa gubat na to. Huwag mo sabihin naniniwala ka na naman sa mga kwentong kutsero. Uy, hindi ko anti-kutsero yun ha. May nakita raw at may narinig na ingay sa mga dahon. Tara na nga. Baka abutan pa tayo dito ng dilim. Bukas mo na ikwento yung mga kwento mo. Oo na nga, tama ka. Bubati ko na tong kahoy na kinuha ko. Baka mamaya, hindi lang pala aksidente ang dapat nating katakutan dito. Habang papalayo sina Alona at Odetta sa kanilang pinagpahingahan, unti-unting kumukupas ang pamilyar na landas na dapat nilang dinaanan. Ang dating maliwanag na daan napalitan ng kakaibang lugar na hindi nila matandaan kung naranasan na nila iyon or nadaanan na nila. Ay, teka nga sandali. Alona, parang hindi ito yung daan natin kanina ha. Pansin mo Oo nga eh. Pero sigurado akong dito tayo dumaan. Teka, Mare? Mare? Hindi kaya naliligaw na tayo? Naliligaw? Oo, yung pinaglalaroan tayo. Pinaglalaroan? Ng ano? Aswang! Ay, sus naman, Odette. Tanghali pa, ano ka ba? Hindi lumalabas ang mga aswang sa ganitong oras. Aba, malay mo. Baka nag-evolve na sila. Modern na aswang na. Pwede nang lumabas kahit. Biglang may narinig na putukan ng baril. Ay, ano yun? Odette, dito magtago ka. Nagtago sila sa likod ng malaking bato at mga halaman. Ano na? Ano yun? Huwag kang maingay. Maubusan na tayo ng oras. Kailangan makita na natin ang pinahanap ni boss. Kung hindi, malilintikan tayong lahat. Narinig nila ang mga yapak at mga kaluskos ng mga armadong lalaki. Sir, wala pa sa mga bahay na nakita namin. Kung kinakailangan galugarin ang bawat sulok ng mga bahay dito, gawin ninyo. Basta mahanap ninyo ang tagapag-ingat ng mutya. Mare, ano yung mutya na sinasabi nila? Hindi ko alam. Pero bakit may mga armadong lalaki dito sa sitio natin? Naku, kanina aswang kinatatakutan ko. Ngayon, mga armadong lalaki naman. Ano ba nangyayari dito sa atin? Suriin niyo ang bawat bahay. Hindi kayo aalis hanggat hindi natin nakikita ang tagapag-ingat. Sandali lang. Antayin nating makalayo sila. Ano na? Parang mas nakatatakot pa sila sa mga aswang. Tumahimik ka. May paparating. Narinig nila ang mga yapaka papalapit sa kanilang pinagtataguan. Sir, mukhang walang tao sa parting ito. Sige, maglipat tayo. Pero tandaan nyo, kailangang mahanap natin yun bago magdilim. Unti-unti nang lumayo ang mga yapak. Lola, umuwi na tayo, please. Oo, pero sa ibang daan na tayo ha.
Hindi ako komportable sa mga taong yan. Pero, sino kaya yung hinahanap nila? Ano yung mutya? Bakit may mga baril sila? Hindi ko alam. Pero sigurado akong may hindi magandang nangyayari. Halika na, umuwi na tayo. Kailangan kong makausap si Lola Biring tungkol dito. Matapos ang kanilang mapanganib na pagtatago, inihatid muna ni Alona si Odetta sa kanilang bahay bago nagmamadaling umuwi. Nadatan niya ang kanyang Lola Biring na tahimik na nakaupo sa harap ng kanilang bahay. Waring may malalim na iniisip. Lola, may kailangan po akong ikwento sa inyo. Umupo ka muna, Apo. Mukhang pagod na pagod ka. Lola, may nakita po kami ni Odette kanina. May mga armadong lalaki po sa gubat. Ha? Nagsisimula na nga. Po? Ano pong nagsisimula? Marami nang nagkaka-interes sa kapangyarihan. Ano pong kapangyarihan ang tinutukoy ninyo, Lola? Narinig mo ba kung anong hinahanap nila? May narinig po kami. Mutya raw po. Tapos may tagapag-ingat daw. Kung magpapatuloy ang kaguluhang ito dito sa bundok, mapipilitan tayong bumaba sa bayan. Ha? Pero Lola, dito po tayo lumaki. Dito po ang kabuhayan natin. Kahit mag-aral ako sa bayan, mas gugustuhin ko pa rin uwian dito sa bundok. Hindi po ba pwedeng magtago na lang tayo sa mga kuweba? Sa mas mataas na bahagi ng kagubatan, sa mga lugar na hindi pinupuntahan ng mga tao. Hindi magandang ideya yan, Apo. Lalong sususpetsahan tayo na may tinatago. Na tayo ang may hawak ng hinahanap nila. Bakit po kailangan nilang magdala ng baril? Sa bayan tayo titira. Mas ligtas doon. Maraming tao. Hindi sila basta-basta makagagawa ng kung ano ang gusto nila. Kung sakali mang sumalakay sila, marami ang pwedeng tumulong sa atin. Pero Lola, ang bundok ang tahanan natin. Minsan, Apo, kailangan nating iwanan ang mga bagay na mahalaga sa atin para sa mas malaking dahilan. Mas malaking dahilan? Ano po yun, Lola? Para sa ating kaligtasan. Para makaiwas tayo sa malaking kapahamakan na nagbabanta sa buhay natin. Kaya tulungan mo kong maghanda ng hapunan. May mahaba-haba pang pag-uusapan tayo na dapat paghandaan. Labag man sa loob, pero wala nang nagawa si Alona kundi sundin ang nais ng kanyang lola. Pero napipilitan lamang siyang sumunod dahil mahirap para sa kanya na lisanin ang isang lugar na naghubog ng kanyang pagkatao. Kinaumagahan, nasira ang katahimikan ng baryo nang may makarinig na matinding hiyawan mula sa bahay ng pamilya ni Doroy. Agad namang nagtungo sina Lola Biring, Alona at Odetta sa pinanggagalingan ng ingay kung saan nakita nila ang malagim na eksena. Labis-labis na karumal-dumal ang sinapit ng pamilya ni Mang Doroy at buong pamilya. Walang itinira. Sinong demonyo ang gagawa nito? Ngayon lang ito nangyari sa aking nasasakupan. Kung kailan hindi nakapag-ronda ang lahat ng mga tanod ko. Diyos ko po. Si Aling Sonia at si Mang Duroy. Parang kahapon lang. Nakausap pa natin sila nang dumaan tayo sa bahay nila bago tayo manguha ng panggatong sa bundok. Tuwang-tuwa pa sila kahapon. May bakas ng pagpupumilit pumasok. Tignan ninyo ang pintuan. Sino bang gagawa nito? Mabubuting tao ang pamilyang Duroy. May lumapit na kapitbahay, hingal na hingal. Kapitana! Kapitana! May narinig po kami kahapon na may sumisigaw at tinatakot sila. Anong sinasabi nila?
Gagayahin ko ba talaga katulad ng pagkakasabi nila? Ang sabi nila, sabihin niyo kung nasaan! Paulit-ulit nilang sinasabi. Tapos may nagsisisigaw na hindi sila masamang tao. Hindi raw sila aswang. Aswang? Mare, yung mga armadong lalaki kahapon. Anong armadong lalaki? I- Yung nakita namin kahapon, Lola. Yung may hinahanap. Oo, may hinahanap sila. Ano nga yun? Mutya, yung sabi nila. Tayo na. Umuwi na tayo. Pero, Lola Bering, di ba dapat? Umuwi na tayo. Ngayon din. Lola, bakit po? Hindi ligtas dito. May mga taong handang pumatay para sa kapangyarihang hindi nila nauunawaan. Tayo na. Sa bahay ko na ipapaliwanag sa inyong lahat. Tayo na! Habang papalayo sila, Alona, parang connected lahat yung mga lalaking may baril kahapon. Lola, may alam po kayo, no? Sa bahay na tayo mag-usap. Hindi ligtas rito. matapos ang malagim na tagpong nasaksiyan sa bahay ng pamilya Duroy, tahimik na naglakad sina Lola Bering at Alona pauwi. Ang bigat ng kanilang mga hakbang ay sumasabay sa bigat ng kanilang mga puso. Pagdating sa kanilang bahay, dali-daling isinara ni Lola Bering ang mga bintana at pinto. Alona, kailangan na talaga nating bumaba sa bayan. Hindi na tayo ligtas dito. Lola, hindi po ba dapat tulungan natin ang pamilya ni Kaduroy? Kausapin ng pulis? Hindi simpleng krimen lang ito, Apo. Hindi mga karaniwang taong may gawa nito. Paano niyo po nasabi yan, Lola? Kung simpleng pagnanakaw lang ito, kung simpleng pagpatay lang, bakit kailangan nilang takutin ang pamilya tungkol sa pagiging aswang? Bakit may hinahanap sila? Yan ang nagagawa ng may makakatingdilan na nagkakalat ng kwento na aswang ang pamilya ni Duroy. Kaya nakarating siguro sa kanila ang balita. Kaya ganito ang nangyari. Iniisip ng mga pumatay na aswang talaga ang pamilya ni Duroy. Pero Lola, sigurado po ba kayo? Baka naman. Ang mutya, yon ang tunay nilang hinahanap. Ano po bang klaseng mutya yun, Lola? Bakit po parang napaka-importante nito? Para pumatay ng mga taong walang kalaban-laban. Ang mutya ng balete. Balete? Yung malaking puno sa gitna ng gubat? Hindi mo maiintindihan kung gaano kalakas ang kapangyarihan nito. Kung bakit handang pumatay ang mga tao para makuha ito. Magdadala ito ng malaking swerte sa kanila para lumakas ang kanilang karisma sa mga tao. Kayamanan at katanyagan ang hatid ng mutya ng balete kung mapapasakamay lang ito ng mga taong mapag-imbot sa kapangyarihan. Grabe naman pong mutya yan. Para lang sa isang mutya, handang pumatay ang mga armadong lalaking yun, Lola. Hindi lang basta mutya, Apo. May nagmamay-ari niyan. May nagtatago. May nagbabantay. Sino po kaya ang utak ng lahat ng ito, Lola? Sigurado akong makapangyarihang tao sa likod nito. Isang taong hindi pa nakukontento sa kapangyarihang meron siya. Isang taong handang gawin ang lahat para sa mas malaking kapangyarihan. Nasa posisyon ng may gawa nito. Lola, parang may alam po kayo. May hindi po kayo sinasabi sa akin. May mga bagay na mas ligtas na hindi mo alam sa ngayon. Pero maniwala ka, Apo, kailangan nating umalis dito bago pa tayo ang isunod. Nag-aalala ako sa kalagayan mo, kaya pakiusap, Apo. Umalis na lang tayo rito habang maaga pa. Pero wala tayong ipon, Lola.
Hindi naman pwedeng basta na lang tayo bumaba sa bayan nang wala man lang sapat na gastusin. Magrerenta tayo doon. Maghahanap buhay. Kung wala tayong hanap buhay sa baba, maghihirap lang tayo doon. Pero Apo, dito na lang tayo, Lola. Umalis na lang tayo dito kapag nagsialisan ng mga tao rito. Matapos ang mabigat na pag-uusap tungkol sa panganib na bumabalot sa kanila, nanatiling tahimik si Alona at Lola Bering. Maya-maya pa'y dumating si Odette, hingal na hingala sa pagmamadaling pumunta sa bahay ng mga ito. Hindi mapakali ang dalaga sa mga nangyayari sa kanilang lugar. Mari, ang dami ng chismis sa bayan tungkol sa mga nangyayari kay Mang Duroy. Mabutit naririto ka na, Odette. May kailangan kayong malaman. Lola, sigurado po ba kayo? Oras na para malaman ninyo ang tungkol sa mutya. Ay naku, Lola Bering. Parang teleserye talaga to, ha? Sige po. Spill the tea, Lola. Ang mutya may kapangyarihang magbigay ng buhay na walang hanggan sa sino mang magtataglay nito. Eternal life? Grabe naman yan. Ang alam ko, ang Diyos lang ang pwedeng magbigay ng buhay na walang hanggan. Pero sa mga ganito pagkakataon, parang vampire story, ha? Bilang isang nilalang na madalas naiuugnay sa kamatayan at madilim na kapangyarihan, maaaring hangarin ng aswang ang mutya upang maging immortal, upang mapanatili ang kanilang lakas at anyo. So, ibig pong sabihin, Lola, maaaring aswang ang nag-utos sa kanila para hanapin yon? Malamang walang taong nagkakaroon ng interes sa mutya. Walang ibang nakakaalam ng tungkol dito kung hindi ang mga aswang lamang. Ha? Anong nangyayari sa'yo? Mare! Kung ang mga aswang lang nakakaalam tungkol sa mutya at alam ni Lola Bering ang tungkol dito, ibig sabihin si Lola Bering ay... Ha? Teka, ano bang ibig mong sabihin? Baka aswang si Lola Bering! Ano ba? Aray ko! Lola ko yan, ha? Sorry na Lola Bering, nadala lang ako sa kwento mo eh. Ay, dako, Odette. Kung aswang ako, matagal na kitang kinain dahil ang ingay-ingay mo. Grabe naman po kayo, Lola. Kinabahan ako dun, ha? Pero Lola, kung hindi po kayo aswang, paano niyo po nalaman ang tungkol sa mutya? Sabihin ko man sa inyo, pero hindi kayo maniniwala. Yon ang mga bagay na kailangang mahinog sa panahon bago ilantad. Lalo pa ngayon, maraming banta tungkol sa mga taong napagkakamalang aswang. Sa gitna ng kanilang pag-uusap tungkol sa mutya, naputol ang katahimikan nang may marinig silang kaguluhan sa labas. Mga yapak at boses ng mga taong nagkakagulo na tila may hinihintay na importanteng bisita. Mga kababayan, dumating na po si Congressman Leandro Valdemoro! Congressman! Mari, labas tayo. Bibihirang bumisita dito ang mga politiko. Lola, sige, pero mag-iingat kayo. Paglabas ni Alona at Odette, Ay, sus! Ang gwapo niya! Parang artista! Ay, kung bibigyan ako ng pagkakataon na makasama siya, sasamantalain ko ang pagkakataon. Ano ka ba? Makinig ka nga. Mga mahal kong kababayan, nakikita ko po ang hirap na kalagayan niyo dito sa ating lugar. Kung hindi po kailan sa inyo, dito po lumaki ang mga magulang ko. Tumira po ako dito noong mga ilang panahon din. Kaya ako nagtataka kayo kung bakit ako nandito. Yun ay dahil gusto kong makita mismo ang mga itinutulog sa aking tanggapan. Ang mga problema dito sa inyo.
lalo na sa mga kalsada. Mahirap po ang buhay dito sa inyo. Tama po kayo, Congressman. Mahirap po talaga ang buhay dito sa bundok. Kaya naman ako naparito para personal na makita ang inyong kalagayan at iparating na may pag-asa. Marie, ang galing niya magsalito. Parang Prince Charming. Tsaka niya pinagkatawan. Ipapasemento ko ang kalsada mula rito hanggang sa bayan. Ay, grabe! Salamat po, Congressman. Malaking tulong po ito sa amin. Hindi na kayo mahirapang mag-akyat baba para magtinda ng inyong mga paninda. Ayusin natin ang mga farm-to-market road. At hindi lang yan. Makikipagtulungan tayo sa lahat ng naninirahan dito, maging sa mga nasa sityo. Magkakaroon tayo ng maraming proyekto sa inyo. Odette, hindi ba kakaiba? Pagkatapos ng nangyari sa pamilya ni Mang Duroy, eto naman. Mare, ano ka ba? Huwag kang nega dyan. Blessing in disguise kaya to, no? Finally, may congressman na nagmamalasakit sa atin. Hindi na tayo mahirapan sa plano nating magpatuloy sa pag-aaral next year sa koleyo, di ba? Congressman, malaking pasasalamat po ito ng buong barangay sa inyo. Kasama po sa pag-unlad, magtutulungan tayo para sa ikabubuti ng lahat. Odette, bakit kaya siya nakatingin sa bundok? Mali naman. Appreciate mo na lang kaya yung blessing. Hindi araw-araw bumibisita dito ang isang gwapong congressman na katulad niya. Kailan kaya siya uli dadalo sa bahay namin? O kaya pumasok sa bahay namin? Kapag pumasok siya doon, hindi ko na siya paalisin. Matapos ang pagbisita ni Congressman Leandro, unti-unti nang nagsipag-uwian ang mga tao, puno ng pag-asa. Sa mga pangakong narinig, naglakad sina Alona at Odetta sa gilid ng daan, malayo sa mga taong nagkukumpulan para pag-usapan ang magandang balita. Grabe, Mari, ha? Feeling ko talaga nasa pelikula ako. Imagine, ha? Congressman mismo ang pumunta dito sa atin. At ang gwapo niya! Ang pinakagwapong congressman dito sa probinsya natin. At talaga naglaan ng oras para bisitahin ang kanyang mga nasasakupan. Oy, Mare, okay ka lang ba? Bakit parang wala lang sa'yo, no? Hello, siminto sa kalsada. Hindi na tayo mahirapang bumaba sa bayan. Hindi ba kakaiba sa'yo, Odette? Alin, ang kagwapuan niya. Natural yun sa kanya, Mare. Katunayan nga, ang daming producer ang kumukuha sa kanya para mag-artista pero ayaw niya. Mas matimbang pa raw sa kanya ang maglingkod sa bayan, sa mga tao. Hindi. Ano? Yung timing. Bakit ngayon? Bakit biglaan? Sa dinami-dami ng barangay sa distrito niya, bakit dito siya sa atin pumunta? Ay, sus! Baka naman narinig niya ang tungkol sa nangyari kay Mang Duroy. Concern lang siya sa mga nasasakupan niya, no? May kakaiba, Odette. Naalala mo yung sinabi ni Lola? Tungkol sa makapangyarihang tao? Mare, huwag mong sabihin. Makapangyarihan. Pero mukhang may hinahangad pang mas malaking kapangyarihan. Hindi kaya. Pero Mare, imposible yun, ha? Tingnan mo nga. Ang bait-bait niya. Ang gwapo-gwapo. Hindi pwede. Napansin mo ba kung paano siya tumingin sa bundok? Paulit-ulit. Parang may hinahanap. Natural lang yun. Tinitingnan niya kung saan itatayo ang mga project niya. O baka naman may hinahanap siyang iba. Tulad ng mutya. Mari naman. Huwag mo nga sirain ang congressman ko. Pero kung totoo man yan, ibig sabihin... Delikado tayong lahat, Odette. Lalo na si Lola. May alam siya tungkol sa mutya. Mare, natakot ako bigla.
Paano kung tama ka? Kaya dapat tayong mag-ingat. May mga taong maganda ang pangako. Pero may mga nakatagong dilim sa likod ng kanilang mga ngiti. Sa gitna ng gabi, habang tahimik ang gubata at tanging buwan lamang ang nagbibigay ng liwanag, isang figura ang gumagalaw sa mga anino. Si Lola Bering, may dalang basket na mga alay. Maingat na naglakad patungo sa malaking puno ng balete. Mga ninuno, mga tagapagbantay ng balete, naririto ako. Maingat niyang inilatag ang mga dalang alay sa paanan ng puno. Dalisay na handog, malinis na puso, bukas na isip at kalooban. Inilagay niya ang mga bulaklak sa paligid ng manok. Tanggapin ninyo ang aking alay, tulad ng usok na umaakyat sa langit. Umakyat nawa ang aking dalangin sa inyo. Sinindihan niya ang insenso. Lungod siya sa harap ng puno. Itinaas ang mga kamay. Sa ilog at dagat, sa langit at lupa, ang mutsa'y aming yaman, aming iniingatan. Ang liwanag nito'y hindi para sa kasakiman, kung hindi para sa balanse ng sangkalikasan. Huminga ng malalim, mas malakas ang tinig. O mga espiritu ng hangin at puno, lumikha ng harang laban sa mga manlulupig. Hayaan ang mga nagtatangkang sumira na maglaho sa ilalim ng lilim ng balete. Matagal na katahimikan habang naghihintay ng sagot ng kalikasan si Lola Bering. Naririnig niyo ba ako? Kailangan namin ng tulong. May mga taong nagnanais ng kapangyarihan. Mga taong handang pumatay. Subalit walang sagot mula sa kapaligiran. Kung ayaw ninyong makipag-usap ngayon, babalik ako. Hindi ako susuko hanggat hindi niyo ako pinakikinggan. Maya-maya'y tumingala siya sa malaking puno. Protektahan mo sana ang aking apong si Alona. May kakaiba sa kanya. Nararamdaman ko. Dahan-dahang tumalikod at naglakad papalayo. Babalik ako hanggat hindi niyo binibigyan ng sagot ang aking mga dalangin. Umuwing bigo si Aling Bering sa kanyang layunin na makausap ang diwata na nasa mahiwagang balete. Bagamat nagmamadali itong umalis sa kagubatan sa pagnanais na walang makapansin sa kanyang ginawa. Pagdating to sa bahay, tulog na ang kanyang apo kaya hindi niya na ito ginising. Dumiretso na lamang ito sa kanyang silid at nagpahinga na rin. Kinabukasan, habang nag-aayos sina Alona at Odetta ng kanilang bakuran, dumating ang kapitana. May dalang kakaibang balita para sa mga residente. Mabutit nandito kayo. May magandang balita ako. Nako, Kapitana, tungkol ba yan kay Congressman? May programa ba siya kaagad? Ang totoo niyan, oo, may gagawin tayong patimpalak. Ang mutya ng balete. Mutya ng balete po? Oo, dahil barangay balete tayo sa bayan ng San Sebastian. Bagay na bagay ang title at alam nyo ba nakakaiba ito? Bakit po, Kapitana? Hindi lang babae ang pwedeng sumali. Pati mga Becky. Abay, mixed pageant ito. What? Napatalon ako sa kasiyahan! This is my moment! Pagandahan ng costume na may touch ng balete. Isa lang ang kukurunahan ng mutya. Nako, count me in! Mare, Alona, sumali ka! Hindi ako pang pageant. Buti alam mo, Mare! Joke!
Sayang naman, Alona. Nasa iyo na ang katangian ng pagiging mutya ng barangay. Aray ko, Kapitana. Ano pala ako? Kung nasa kanyang katangian. Kung nasa kanyang katangian, nasa akin naman ang lakas ng loob. Kaya sorry ka, Kapitana. Di siya sasali. Kaya ako ang kukuha ng corona. Sigurado ako ang tatanghaling mutya ng balete! Alam mo, Alona, may dead premyo ma ako, itong pera. Huwag ka na munang sumabata. 20,000 piso ito. Sponsor ni Congressman Leandro. Congressman? Siyang sponsor? Mare, laking pera yun. Isipin mo nga. Bakit? Bakit kaya pageant pang napili niyang event? Ay, ang importante may magandang programa tayo. O ano, sasali ka ba? Sali ka na, Mare. Magkalaban tayo para mas exciting. Pas talaga ako. Ikaw na lang, Odette. Alam kong matagal mo na itong pinapangarap. Oy, sige. Pag-isipan mo, Alona. Bukas ng registration. At ikaw, Odette, pumunta ka bukas sa barangay hall. Yes, Kapitana. Ready na ako. Watch out, Corona. Here comes your queen. Nang gabing yun, habang tahimik ang paligid at tanging ingay ng mga kuliglig ang maririnig, napansin ni Lola Bering si Alona, nakaupo sa bintana na malalim ang iniisip. May bumabagabag ba sa'yo, Apo? Lola, hindi ko maintindihan. Ano yon? Yung pamilya ni Mang Duroy. Parang bigla na lang silang nawala sa eksena. Tapos ngayon, may pageant. May kasiyahan. At sino naman ang sponsor? Si Congressman. Lola, naaalala ko yung sinabi ninyo na maaring may makapangyarihang tawang nagpapatay sa pamilya nila. At yun ang iyong hinala. Lola, posible kayang si Congressman isa ring aswang? Sa panahon ngayon, Apo, maraming tao ang kapit sa patalim. Maraming handang isugal ang lahat para lang sa kapangyarihan at katanyagan. Kahit ibentang kaluluwa sa demonyo, gagawin nila. Maranasan lang nila ang katanyagan sa buhay. Pero Congressman siya, Lola. Alam mo ba, ang pamilya ni Congressman Leandro, dating nakatira rito. Nasabi niya nga po, Lola, nang pumunta siya rito. At isa sila sa pinakamailap na residente noon. Halos walang nakakausap sa kanila. Laging sarado ang bahay. Ibig sabihin, hindi malayong tama ang iniisip mo. Itong pageant na ito, maaaring pakulo lang niya para mahanap ang mutya. Isipin mo, mutya ng balete ang pamagat. Malaking premyo. At sinong sponsor? Lola, kaya pala ako kinukulit ni Kapitana na sumali. Mag-iingat ka, Apo. May mga taong nagsusuot ng maskara ng kabutihan. Pero sa likod nito, may nakatagong kadiliman. Para silang mababangis na asong gubat na nag-aanyong tupa sa harapan ng mga tao. Para makasila ng mga tao. Para maniwala ang mga ito sa kanila. Pero ang totoo, asong gubat sila na umaaligid lang at naghahanap ng masisila. Magkapareho ng iniisip ang maglola na ang ugat ng patayang nangyayari sa kanilang lugar ay si Congressman na nagmamagandang loob sa kanilang baryo.
Marubdob ang hangarin ni Alona na makatulong, pero hindi niya lang alam kung ano ang kanyang gagawin. Sa isip niya, hindi madali kung kakalabanin niya ang congressman, lalo't wala naman silang sapat na katibayan. Pero ng gabing yun, naging simula ng kanilang masusing pagmamatyaga sa mga programang ipinapatupad sa kanilang lugar. Kinaumagahan, habang abala si Odette sa pag-aayos ng kanyang isusuot sa pageant, napansin ni Alona ang isang kakaibang kwintas na hawak ng kaibigan. Odette, ano yung hawak mo? Ay, Mare, bagay sa akin, no? Para sa pageant, di ba? Isang bilog na kwintas na may hugis dahon sa loob? Kakaibang hugis Dahon siya, Mare. Pero, hindi ordinaryong dahon, o. Tingnan mo. Oo nga, parang may kakaiba. Tama. Ang galing ng pagkakagawa, no? Tingnan mo yung mga ugat na parang buhay na buhay sa loob. Para talaga siyang anting-anting na nagbumula sa isang mahiwagang puno ng balete. Para siyang tumatakbo. Dumadaloy. Exactly. Parang may buhay na dumadali sa puno. Nature's realms, Mare. Perfect para sa mutya ng balete, di ba? Saan mo nakuha to, Odette? Sa Shopee lang, Mare. May nakita kong seller ng mga nagko-customize ng jewelry. Sabi ko nga sa sarili ko, jackpot ako. Kasi isa raw sa criteria ng pageant, dapat may representation ng balete. Kwintas na balete. Feeling ko nga, Mare, malaking points ito sa mga judge. Imagine, literal na mutya ng balete ang dala ko. Peke nga lang, pero convincing naman, tipo. Odette, sigurado ka bang sa Shopee lang to? Oo naman. Bakit? May problema ba? Don't tell me na may mga peke na Shopee seller. Baka hindi authentic na metal to. Nako, okay lang kasi alam ko naman mura lang naman kasi ang bigay ko Hindi. Hindi yan ang... never mind. Mare, you are being weird. It is just a necklace. Parang costume lang. Wala. Bagay nga sa'yo. Siguro, ang ibig ko sabihin siguro, mag-iingat ka na lang. Sa necklace? Mare! Kung tatanungin mo ko kung lead-free to, honestly, hindi ko rin alam. Basta alam ko, mananalo ako sa pageant tonight. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap, umalis na si Alona at umuwi na sa kanila. Kinagabihan, nag-uumapaw ang tuwa at kasiyahan sa munting covered court ng Barangay Balete, San Sebastian. Ang dating simpleng basketbulan, napagandahan ng mga kulay at dekorasyon na kumikislap ng mga ilaw. Isa-isang nagpakita ng kanilang talento at kagandahan ang mga kalahok. Bawat isa'y nagsisikap na makuha ang korona ng mutya ng balete. Sa entablado, namumukod tangi si Odette. Ang kanyang kakaibang costume ay nagbibigay ng bagong kahulugan sa tema ng balete. Suot niya ang isang mahabang kasuotan, yari sa lunti ang tela na tila mga dahon ng puno at sa kanyang liig nakasabit ang misteryosong kwintas na hugis dahon sa loob. Bawat ikot niya sa entablado, tila sumasayaw ang mga dahon ng kanyang kasuotan at sa tuwing tatamaan ng ilaw ang kwintas sa kanyang liig, may kakaibang kislap itong nagbibigay ng mapanganib na gandang hindi maipaliwanag. Nang iproklama si Odette bilang mutya ng balete at best in costume, umugong ang hiyawan at palakpakan. Ngunit ang tagumpay niya ay hindi nagtagal.
sa gitna ng kanyang coronation walk habang kumikislap ang kwinta sa kanyang liig sa ilalim ng spotlight, biglang may pumasok na mga armadong lalaki. Walang babala, walang paliwanag. Hinablot nila si Odette mula sa entablado. Nagkagulo ang mga tao. May mga sumisigaw, may mga tumatakbo, may mga nadadaganan at natatabunan. Ang dating masayang pagdiriwang ay nauwi sa isang eksenang takot at kalituhan. Sa gitna ng kaguluhan, naglaw si Odette kasama ng mga armadong lalaki. Kinaumagahan, matapos ang kaguluhang naganap sa coronation night, nagmamadaling hinanap ni Alona ang kapitana. Natagpuan niya ito sa barangay hall, tila abala sa pakikipag-usap sa telepono. Kapitana, kailangan nating hanapin si Odette. Alona, kalma ka lang. Kalma? Kapitana, dinukot ang kaibigan ko. Ano bang ginagawa niyo? Pasensya ka na. Hindi ko alam kung sinong dumukot kay Odette. Natataranta din ako, lalo na kagabi nang nagkagulo. Hindi po kayo tumawag ng pulis? Ay, nagkagulo na ang lahat. May mga umiiyak, may tumatakbo. Hindi ko na alam kung ano ang uunahin ko. Kapitana, hindi niyo ba naiisip? Hindi kaya si congressman ang may pakanaan nito? Anong sinabi mo? Isipin niyo po, bakit bigla siyang nagpasimula ng pageant na yan? Tapos yung title pa, Mutya ng Balete. Hoy, mag-iingat ka sa sinasabi mo, Alona. Ano yung mga hugot mo sa buhay at nagawa mo pang paratangan si congressman sa mga ganyang bagay? Pero kapitana, oo, naniniwala ako na mga lalaking pumatay sa pamilya ni Doroy ay maaaring sila rin ang kumuha kay Odette. Pero si congressman, uy, napakabuti niyang tao para gawin yan. Hindi niyo po ba nakikita ang pattern? Ay nako, itigil mo yan. Kahit nasa liblib na baryo tayo, marami na ring marites dito. Kapag kumalat yung haka-haka mo, isa lang ang pupuntahan nila. Ikaw yon. Pero kapitana, kailangan malaman ng mga tao. Ay, nakakaya kay Congressman Leandro. Kapag nalaman niya to, tigilan mo yan, Alona, ha? Para sa ikabubuti mo. Para sa ikabubuti ng pamilya mo. Ganun na lang po ba yun? Pababayaan na lang natin? May mga bagay na mas mabuting hindi na lang pinakikialaman. Umuwi ka na, Alona, ha? Hayaan mo, kami na ang bahala. Hindi pa man natapos ang mainit na pagtatalo ni na Alona at Kapitana nang dumating si Mando, ang tapat na tauhan ni Congressman Leandro. Nakadamit pang opisina ito at may dalang folder, nagbigay ng impresyon sa opisyal ng pagbisita. Magandang umaga po, Kapitana. Mabuti po't nandito ka rin. Alona. Mando, ano may paglilingkod namin? Eto. Galing po kay Congressman. Lubha raw siyang nalungkot sa mga nangyari kagabi. Talaga po? Ano yung mensahe ng congressman? Hindi niya raw inaasahan na ganoon ang mangyayari. Ang intensyon lang naman niya ay magbigay ng kasiyahan sa barangay. Kasiyahan na naging trahedya. Naiintindihan namin ang galit mo. Kaya nga, personal akong pinapunta ni Congressman dito. Ano pong plano ni congressman? Alam niyo po, dito rin sila nanirahan noon ayon sa kanyang pagkakasabi. Alam na ho. Kaya espesyal sa kanya ang barangay dito, kaya nga siya nagbigay ng mga pangako para umunlad ang lugar. Mga pangakong walang katuparan. At bilang pakikiramay sa nangyari, pinapangako ni Congressman na ipahanap niya ang tunay na may gawa nito. Ay, napakabuti talaga ni congressman. Personal niyang inutusan ang mga tauhan niya na hanapin ang mga nandukot kay Odette. Hindi niya papayagan na may manggulo sa kanyang minamahal na barangay. Paano kung siya mismo? Salamat, Mando. Sabi mo kay congressman, lubos ang aming pasasalamat sa kanyang malasakit. Makakaasa kayo.
Hahanapin natin ang may sala. Hindi magtatagal. Malalaman natin kung sino ang tunay na may kagagawa nito. Papalabas na si Mando, ngunit humarap uli. Isa pa nga pala. Patuloy ang mga proyekto ni Congressman. Hindi niya pababayaan ang Balete San Sebastian. Mahal na mahal niya ang lugar na ito. Bagamat nagpaabot ng tulong si Congressman, pero wala ring tiwala si Alona. Naramdaman niyang may kinalaman si Congressman sa nangyayaring patayan sa kanilang lugar. Samantala, sa isang madilim at maalikabok na bodega sa labas ng bayan, dinala doon si Odette. Ang dating masayang bakla ngayon ay nakagapos, nakaupo sa isang lumang silya. Ang magandang korona at kasuotan niya mula sa pageant ngayon ay lukot at madungis na. Maya-maya pa'y narinig ang mga yabaka papalapit. Ang pamilyar na boses ni Mando. Sir, ito na po ang sinasabi kong mutya ng Balete. Siya po ang nanalo kagabi. Congressman! Akala ko kakampi ka namin! Mutya ng Balete. Bakit mo hinawakan ang mukha ko? Opo, ako po yun. Ako po yung nanalo kagabi. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Odette. Mutya ng Balete mismo ang hinahanap ko. Hindi ang baklang ito na mukhang Balete. Hindi siya ang mutya. Congressman, pero yung kwintas niya. Tumahimik ka! Ako ang pinarangalan ng mutya ng Balete. Narito ang corona, oh. Tingnan niyo ko. Kung ano man ang kailangan mo sa akin, hindi ako tatanggi. Ibibigay ko sa iyo ng buong-buong katawan ko. Sir, mukhang may ikra sa iyo ang bakla na yan. Itapon niyo yan. Ilang araw na lang ang natitira. Kailangan makuha na natin ang mutya bago magkabilugan ng buwan. Bago masira ang lahat ng plano ko. Teka sandali. Anong plano mo? Walang hiya ka. Crush na crush pa naman kita. Pinagtatagol pa naman kita kay Alona. Akala ko pa naman totoong anghel ka sa harapan ng mga tao. Pero yung pala demonyo ka. Sir, dapat ba nating... Ang bait-bait mo kapag harap mo kami. Nakangiti ka pa at nagbigay ka pa ng mga pangako pero ang totoo, demonyo ka pala. Iligpit na yan. Hindi maaari. Kayo, gagawin niyo rin ba sa akin ang ginawa niyo sa pamilya ni Mang Duroy? Tumigil ang lahat. Nagkatinginan si Mando at Congressman Leandro. Anong alam mo tungkol sa mutya? Kumakawa ka sa leeg! Ang kusyo mo, ang kwintas mo, katulad ng mutya ng hinahanap namin. Sinong nagsabi sa'yo? Sinong nagbigay sa'yo ng mutya na yan? Hindi ko alam. Wala akong alam sa mutya na hinahanap ninyo. Nag-search lang naman ako sa internet. Shopee lang yan. Pinagawa ko lang yan para sa costume ko. Hindi ko alam na ganyang uri ng mutya hinahanap ninyo. Sir, baka naman may nakakaalam. Patayin yan, ngayon din. Wag! Maawa na kayo sa akin. Hindi ko talaga alam. Hindi ko alam, promise. Hindi ko sasabihin kahit kanino, please. Ayoko mamatay, Congressman. Alam mo, napakaganda sana ng corona mo. Pero mali ang mutyang hinahanap mo. Sa maling mutya, may kaparusahan. Congressman, please. May mga pangarap ako. Gusto kong sumali pa sa marami pang Miss Q&A. Gusto ko pang... Tapusin na to. At siguraduhin walang bakas. Tulad ng nangyari kay Mang Duroy. Hindi! Alona! Tulungan mo ako! Mahirap!
Isang malakas na tunog ng baril ang pumuno sa botega. Matapos ang kabalisaang pangyayari kay Odette, napansin ni Alona ang kakaibang kilos sa kanyang lola Bering isang gabi. Nakita niyang tahimik na umalis ang matanda sa kanilang bahay. May dalang basket na may takip. Hindi napigilan ni Alona ang kanyang pagkausisa. Saan kaya pupunta si Lola ng ganitong oras? Pangalawang beses ko na itong napansin na lumalabas siya ng ganitong oras ng gabi, ha? Napakadelikato. Pero hindi niya naman sinasabi sa akin. Huminto si Lola Bering sa tabi ng isang puno at tumingin sa paligid. Magtatago ako rito sa likod ng malaking bato. Bakit parang may hinahanap siya? Malinaw ang buwan ngayong gabi. Magandang oras para sa ritual. Ritual? Anong klaseng ritual? Nagpatuloy sa paglalakad si Lola Bering, pumasok sa mas malalim na bahagi ng kagubatan. Kailangan dahan-dahan ako sa paglalakad para hindi niya ako mapansin. Kahit konting ingay ng mga tuyong dahon. Teka, parang alam na alam niya ang daan, ha? Kahit madilim. Maya-maya pa'y huminto si Lola Bering, tumingin sa kaliwat kanan. Sana hindi ako nakita ni Lola para malaman ko kung anong ginagawa niya dito sa gitna ng kagubatan. Napahinga ng malalim, hindi sigurado kung nakita siya. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Kailangan kong magmadali. Biglang may narinig na mga kaluskos sa mga dahon. Dito ako magtatago sa likod ng puno para mapanood ko kung anong gagawin ni Lola. Naku po, huwag sana akong mapansin. Sino yan? Katahimikan. May tao ba dyan? Wala namang sumasagot. Baka hayop lang sa gubat ang gumalaw. Mga espiritu ng gubat, gabayan niyo ko. Lola, ano bang ginagawa mo dito? Bakit may mga lihim ka? Bakit ngayon ko lang ito nalaman? Ito ba ang lihim mo na hindi mo masabi sa akin? Papalapit na sila sa pinakamalaking puno ng balete sa gubat. Dito na ako sa ilalim ng puno ng balete. Kitang-kita ko ang paligid dahil sa liwanag na nanggagaling sa buwan. Huminto siya. Inilabas ang mga bagay mula sa basket. Mga alay? Mga ritual? Lola, sino ka bang talaga? Sa harap ng malaking puno ng balete, inilabas ni Lola Bering ang kanyang mga alay. Mas marami ang kanyang dala. Ngayong pangalawang pagkakataon, mas maraming bulaklak. Mas malaking manok at mas mabangong insenso. Sa di kalayuan, nakatago si Alona sa likod ng malaking puno. Pinanunood ang bawat kilos ng kanyang lola. Mga tagabantay ng balete, naririto akong muli. Hindi niyo ako pinakinggan noong una, pero sana ngayon. Kaya pala hindi siya mapakali kahapon. Hindi siya pinakinggan. Mas marami ang aking alay ngayon. Mas malinis ang aking kalooban. Mas taos ang aking dalangin. Mahinang hangin ang umihip sa paligid. Noong una, hindi sapat ang aking panalangin. Ngayon, nakatayo ako ng tuwid sa inyong harapan. Itinataas ko ang aking kamay bilang tanda ng aking tapat at dalisay na paglapit sa inyo. Pakinggan ninyo ako. Umusok na ang insenso. Lumibot na sa hangin. Sa ilog at dagat, sa langit at lupa, ang mutya ay aming yaman, aming iniingatan,
Ang liwanag nito ay hindi para sa kasakiman, kung hindi para sa balanse ng sangkalikasan. Parang mas malakas na hangin kaysa kahapon. O mga espiritu ng hangin at puno, lumikha ng harang laban sa manlulupig. Hayaan ang mga nagtatangkang sumira na maglaho sa ilalim ng lilim ng balete. Hindi tulad ng una. Ngayon ay mas naiintindihan ko na hindi lang para sa amin ang mutya. Para ito sa lahat. Mutya? Espiritu? Pakinggan mo ko. Mas marami nang namamatay. Si Kadoroy at ang kanyang pamilya. At ngayon ay si Odette. Kailangan namin ng mutya. Kailangan namin ng kapangyarihan para protektahan ang aming bayan. Mga aswang, mga nilalang na uhaw sa kapangyarihan. Nais nilang sirain ang balanse. Noon pa man, ito na ang kanilang hangad. Ngayon ay mas matindi na. May mga tao na silang kakampi. Mga taong nagbabalat kayo. Congressman Leandro, tulungan mo kami. Bigyan mo kami ng lakas para labanan sila. Hindi tulad ng una kong pagdalaw. Ngayon ay alam ko ng tunay na kalaban. Nagagalit ka ba? O sige, babalik na lang ako. Pero pakiusap, tulungan mo kami. Kapangyarihan ang kailangan namin laban sa itim na kapangyarihan. Lola, bakit parang sanay ka sa mga ganito? Anong kakayahang meron ka? Paano mo nalaman ang tungkol sa mutya, sa mga espiritu, at sa mga diwata? Dalawang beses na kitang nilapitan. Hindi mo pa rin ba kami tutulungan? Hindi mo ba nakikita ang panganib? Biglang may nahulog na dalawang magkaparehong dahon mula sa pinakataas na puno. Parang may ibig sabihin. Kumikislap ang mga dahon. May ibang presensya. Hindi tulad ng una. May iba ngayong nagmamasid. Tuluyang huminto ang hangin. Naging katahimikan ang namayani sa paligid. Sino ka? Bakit ka naririto? Napahawak sa dibdib si Alona. Halos hindi makahinga sa kaba. May nagmamasid. At may dahilan kung bakit. May pinipili ka ba? May tinatawag? Tumingin sa mga dahong nahuhulog habang nagsasalita. Pagkatapos noon, umalis na si Lola Bering. Matapos siyang umalis, nanatiling tahimik ang paligid ng puno ng balete. Dahan-dahang lumabas si Alona mula sa kanyang pinagtataguan. Ang puso'y mabilis na tumitibok habang lumalapit sa lugar kung saan nagsagawa ng ritual ang kanyang lola. Ganito pala ang mga ginagawa ni Lola. Hindi ko maintindihan pero parang may humihila sa akin. Hinawakan niya ang mga bulaklak. Tumingin siya sa malaking puno ng balete. Mga tagabantay ng balete. Mga espiritu. Nandito rin ako. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Mahinang umihip ang hangin na tila ba bumubulong. Aayusin ko ang mga alay. Katulad ng ginawa ni Lola kanina. Nakita ko po kung paano humiling si Lola ng tulong. Nakita ko kung gaano siya kaseryoso
kung gaano ka talaga ang kanyang panalangin. Lumakas ang hangin, mas malakas pa sa dati. Sa ilog at dagat, sa langit at lupa, ang mutya ay aming yaman, aming iniingatan. Ang liwanag nito hindi para sa kasakiman, kung hindi para sa balanse ng sangkalikasan. Lalo pang tumitindi ang ihip ng hangin. O mga diwata ng hangin at puno, lumikha ng harang laban sa mga manlulupig. Hayaan ang mga nagtatangkang sumira na maglaho sa ilalim ng lilim ng balete. Biglang katahimikan, para bang naghihintay ang buong gubata. Hindi ko hihingi ng mutya para sa kapangyarihan. Hindi tulad nila. Hindi ko ito gagamitin para maghari. Para magkaroon ng walang hanggang buhay. Nagsimulang kumislap sa mga dahon sa itaas ng puno. Hihingin ko ito para maibalik ang katahimikan sa aming lugar. Para kay Odette. Para sa pamilya ni Mang Duroy. Para sa lahat ng nasaktan. Maya-maya pa'y nagsimulang lumiwanag sa pinakatuktok ng puno. Para kay Lola, na ilang taon nang nagbabantay at naghihintay. May nahulog na nagniningning na dahon mula sa pinakatuktok. Kumislap ito sa dilim tulad ng mutya sa kwintas ni Odette. Hindi ko alam kung bakit, pero parang tinatawag ako. Kusang umangat ang dahon sa hangin, lumutang sa harapan ni Alona. Umikot-ikot ito sa liwanag. Nagningning ang mga kamay habang unti-unting iniaabot ang dahon. Ganito ba ang tunay na mutya? Ganito ba ang kapangyarihan nito? Dahan-dahang dumapo ang dahon sa kanyang palad. Mainit pero hindi nakasasakit. Nakadama ng init na dumaloy mula sa mga dahon si Alona. Parang may buhay. Biglang sumiklab ang liwanag mula sa dahon. Lumakas ng lumakas hanggang bumalot kay Alona. Ang matinding ningning naramdaman ang buong persa. Ang init! Ang liwanag! Parang pumapasok sa katawan ko. Tila sumisigaw ang liwanag mula sa dahon. Pumasok sa dibdib ni Alona. Kumalat sa buong katawan niya. Ramdam niya ang matinding persa. Ang lakas! Ang lakas! Parang sasabog ang... Biglang lumakas pa ang liwanag at umabot hanggang sa mga sanga ng puno. Tila isang malakas na puwersa ang nakawala. Sa gitna ng kagubatan ng mga oras na yun, nakita sa buong baryo at sa buong bayan ang pagsiklab ng nakasisilaw na liwanag galing sa kagubatan. Kinabukasan, sa isang lumang kubo sa labas ng gubata, dahan-dahang nagmulat ng mata si Alona. Masakit pa ang kanyang katawan, malabo ang kanyang paningin. Sa tabi niya, nakaupo si Lola Bering. May pag-aalala sa mukha at hinimas ang noo ng kanyang apo. Mabuti at gising ka na, Apo. Lola, nasin ako. Sa lumang kubo, nakita kitang nakahandusay sa puno ng balete sa gitna ng gubat. Nang makakita ko ng nakasisilaw na liwanag, nagmamadali akong pinuntahan yon. Nakita kita sa gitna ng kagubatan. Binuhat kita rito, pero ang bigat mo, Apo. Kaya nang makita ko ang kubong ito, dito na lang muna kita dinala. Hindi na kita kayang iuwi sa bahay. Patawid po, Lola. Hindi ko po dapat. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka nakahandusay doon?
Anong ginagawa mo sa ilalim ng punong balete sa 10 oras ng gabi? Dapat ako nga pong nagtatanong sa inyo niyan. Lola, nagagalit po ba ang Diwata? Oo, kaya ako umalis. Ramdam ko ang kanyang galit. Nagalit din po ba sa akin? Hindi ko alam, pero may kakaiba sa'yo. Lola, sino po ba talaga kayo? Anong kaugnayan ninyo sa mutya ng balete? Sa mga Diwata? Noong ako'y kasing edad mo, ipinagkatiwala sa akin ang mutya. Kaya may alam ako sa mga aswang. Dahil minsan ko na silang nakalaban. Naranasan ko rin at nasaksihan kung paano dumanak ang karahasan noon dito dahil lang sa paghahangad nila na makita ang mutya. Kayo po? Pinagkatiwalaan? Hindi ba halata, Apo? Lola, ako ang dating tagapangalaga. Katulad ng aking ina at ng kanyang ina bago pa sa kanya. Pero, ano pong nangyari? Umibig ako sa isang lalaking hindi dapat. Hindi ko napansin na may dilim sa kanyang puso. Lola, binawi ng Diwata ang mutya. Hindi na raw ako karapat-dapat. Hindi na raw ako maaaring pagkatiwalaan. Kaya po ba kayo bumabalik sa puno? Para bawiin ang tiwala nila? Hindi na ako ang gusto nilang pagkatiwalaan. May iba silang pinili. May iba silang tinatawag. Maya-maya pa'y biglang may nakarinig sila ng ingay ng sasakyan. May paparating. Magtago ka, Apo. Lumabas sila sa kubo at nagtago sa likod ng mga palumpong. Kailangan makuha natin ang mutya. Nasa gubat daw ito ngayon. Sir, sigurado ba kayo? May nakitang liwanag kagabi. Galugarin ang buong paligid. Kailangan makuha natin ang mutya bago magkabilugan ng buwan. Ang mutya, yun talaga ang kailangan nila. Napahawak sa dibdib si Alona kung saan pumasok ang liwanag. Lola, paano kung... Mas lumakas ang ingay ng mga sasakyan. Kumalat kayo! Siguraduhin masusuyod ang bawat sulok. Walang tatawag ng pulis. Walang magpapaalam sa mga tao. Paano kung may makakita sa atin, sir? Gawin mo ang ginawa natin kay Doroy. Lola, tama nga ako. Silang may kagagawan sa nangyari sa pamilya ni Kadoroy. Apo, nararamdaman kong may hindi ka pa sinasabi sa akin. Lola, natatakot po ako. Pinili ka nila, hindi ba? Napatigil si Alona, hindi makasagot. Kaya pala ganoon ang liwanag kagabi. Ibig sabihin, sinundan mo nga ako kagabi. Kaya hindi aksidenteng natagpuan kita sa ilalim ng puno ng balete. Hindi nakasagot pa si Alona sa tanong ng kanyang lola. Kapwa sila nagpakiramdaman pero ang katotohanan ay hindi nila maikukubli sa isa't isa. Naging malinaw na kay Bering na ang kanyang apo ang pinagkatiwalaan ng Diwata ng mutya. Kaya panatag na rin ang kanyang kalooban. Samantala, sa isang madilim na sanktuaryo ng kadiliman, sa pinakaliblib na bahagi ng bundok, nakatayo si Congressman Leandro sa harapan ng isang altar na puno ng itim na kandila. Sa harapan niya, nakaupo sa isang trono ng mga buto, si Morbantos, ang pinuno
ng mga halimaw na aswang. Nararamdaman ko, papalapit na ang kabilugan ng buwan. Alam ko. At ang mutya, nasaan ang mutya na matagal ko nang hinihintay? Pinakikilos ko na ang aking mga tauhan. May nakakita na. May nakakita? Opo. May nakapagsabi sa kanila. Nagliwanag sa gubat kagabi. Liwanag katulad ng hinahanap natin. Oh. Ang liwanag ng mutya. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakikita ang mutya. Si Mando mismo ang nanguna. Hindi ako interesado sa iyong mga tauhan. Ang mutya ang kailangan ko. Makikita na natin. Kapag nasa akin ang mutya, magkakaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Walang hanggang kapangyarihan. Oo, hindi na tayo mamamatay. Hindi tayo matatalo. At ikaw, lalo kang magiging gwapo sa paningin ng mga tao. Mananatili ako sa aking anyo. Mananatili ang iyong katanyagan, ang iyong impluensya. Pero kung hindi natin makukuha ang mutya bago magkabilugan, Anong mangyayari? mawawala na ako ng kontrol. Mawawala ang aking kapangyarihan sa iyo. At makikita ng lahat kung ano ka talaga. Hindi maaari yan. Makikita nila ang tunay mong kulay. Ang tunay mong anyo. Hindi ako papayag. Pinaglingkuran kita ng tapat. Ginawa ko ang lahat. Lahat! Nasaan ang mutya kung ginagawa mo ang lahat? Mananatili sa akin ang kapangyarihan. Magagawa ko ang lahat ng gusto ko sa aking nasasakupan. Kakandidato pa ako sa mas mataas na posisyon. Mataas na posisyon. Tingnan mo nga ang sarili mo. Isang congressman na umaasa sa kapangyarihan ng mga aswang. Anong pinagkaiba mo sa mga politiko na kontrolado ng mga matataas na opisyal na hindi nila magawa ang gusto nila sa kanilang nasasakupan? Dahil kung ano ang gusto na may hawak sa kanila, yun ang kanilang ginagawa. Bigyan mo ko ng panahon. Konting panahon pa. Hanggang kabilugan ng buwan. Pagkatapos noon, makikita ng lahat kung gaano ka kagandang lalaki, Congressman. Baka sa mukha ni Congressman ang pagkadismaya tungkol sa mutya na hinahanap ng kanyang pinapanginoon. Ayaw niyang mawala ang kanyang katanyagan. Ayaw niyang bumaba sa kanyang pwesto. Gusto niyang mapanatili ang kanyang katanyagan. Kaya handa siyang gawin ang lahat. Maibigay lamang ang mutya sa pinuno ng mga halimaw na aswang. Samantala, sa kabilang dako, habang nakatago si Alona at Lola Bering, sa likod ng kubo, biglang may narinig na pamilyar na boses. Isang boses na puno ng takot at galit. Hindi ko alam kung nasaan ang mutya! Ilang beses ko masasabihin sa inyo! Bakit ganun na lamang pagkakatulad sa kwintas mo? Lola, si Odette.
Buhay pa siya. Huminahon ka, Apo. Hanapin mo ang tunay na mutya. Alam ko may kinalaman ka. Bakit pa kasi nanalo ka sa pageant na yon? Inakala pa naman namin na ikaw talaga ang mutya na hinahanap. Maganda ako. Natural naman nanalo ako. At ang kwintas ko, sa Shopee lang yon. Shopee! Ang kulit mo talaga. Hanapin mo ang mutya. Katulad ng peking mutya mo. Kung gusto mong mabuhay. Hindi ko siya pwedeng pabayaan, Lola. Apo, hindi mo alam ang kakayahan nila. Mga demonyo kayo! Kahit kayo! Lahat kayo! Kasama na yung amo yung congressman! Malalaman ng tao ka-demonyohan niyo! Kung hindi, dito kita papatayin. Katulad ng ginawa namin kay Mandroy! Alam ko, kayo ang pumatay sa kanila sa pamilya niya dahil kampung kayo ng halimaw na iyon! Lola, pakawalan niyo ako. Kailangan ko siyang tulungan. Mapapahama ka katulad niya. Hindi mo pa kontrolado ang iyong kapangyarihan. Pero Lola, may kapangyarihan na ako ngayon. Hindi pa sapat. Hindi mo pa alam kung paano. Kahit patayin niyo ako, hindi ko sasabihin sa'yo kung nasa na siya. Hindi ko alam! Hindi ko alam! Sige! Kung ayaw mo magsalita. Hindi. Lola, wag. Patawad, Lola. Pero si Odette ang dahilan kung bakit ako pinili ng mutya. Dahil gusto kong protektahan ng mga taong mahalaga sa akin. Nagsimulang kumislap ang dibdib ni Alona. Apo, hindi ka pa handa. Kung hindi ngayon, kailan pa? Odette! Nandito ako! Tumakbo si Alona patungo sa clearing kung saan nakita niya si Mando at ang kanyang mga tauhan. Nakatali si Odette sa isang puno. Duguan ang muka, lukot ang dating magandang pageant gown. Bitiwan niyo ang kaibigan ko! Mare! Hindi! Umalis ka na dito! Mukhang may knight in shining armor ka pala. Bakla! Huwag kang susugod! Diyan ka lang! Sandali! Ikaw yung apo ni Bering, ano? Pakawalan mo si Odette. Alam mo, matagal na naming binabantayan ang lola mo dahil may kutob kami na may alam siya tungkol sa mutya. Mare, tumakbo ka na! Katulad ni Mang Duroy, papatayin din nila tayo! Tumahimik ka! Pero mas maganda pa kung ikaw makatulong sa amin. Anong ibig mong sabihin? Simple lang. Tulungan mo kaming mahanap ang mutya sa gubat na ito. Kung may alam ka, lalo na't apo ka ni Bering. At kung tumanggi ako? Abo ko! Odette! Tingnan mo ang kaibigan mo. Kung gusto mo pang making katulad siya ng pamilya ni Doroy. Mare, huwag ka magaling sa kanila. Ito ang deal. Tulungan mo kaming hanapin ang mutya at pakakawalan namin ang bakla mong kaibigan. Paano ako magtitiwala sa inyo? Sa tingin mo may choice ka. Itutok nyo ang mga baril kayo, Odette! 2 tauhan ang nagtutok ng baril kay Odette. O ano? Pipiliin mo bang mamatay ang kaibigan mo? O tutulungan mo kaming hanapin ang mutya? Mare! Patawad! Patawad ko naging dala ko ng kahirapan mo! Odette, hindi mo kasalanan to. Mamili ka! Ngayon din! Lumipas ang mga oras, walang nakitang mutya nang dumating ang takip silim. Ang dating tahimik na gubata ay napuno ng tensyon. Si Odette, duguan at pagod, nakatali pa rin sa malaking puno ng balete. Si Alona, pinaghahalughog ang gubat sa ilalim ng bantay ng mga armadong lalaki at halatang nawawala na ng pag-asa.
Maya-maya pa'y hinugot na ang baril at pinaputok sa hangin. Ganyan ang tunog kapag binaril kita, bakla! Bakla talaga ha, kung makabakla ka ha. Akala mo naman, magandang layunin mo. Matapang ka pa rin hanggang ngayon. Bitiwan mo siya! Mare, sana hindi ka na nagpakita rito. Sana tumakbo ka na lang. Pareho tayong mamamatay. Sir, patayin natin ang dalawa. Hindi pa. Gusto ko makita silang nagdusa. Alam mo bang, ilang oras naming tinurtsor ang baklang ito na kaibigan mo? Hayop ka! Mare, huwag kang makinig. Tawa ka ni Congressman, di ba? Doon! Hindi mo kayang lumaban na mag-isa. Tumahimik ka! Tama si Alona noon. Lahat ng hinala niya kayo. Kayo ang pumatay sa pamilya ni Mang Duroy. Biglang may pumutok na baril. Isang salita pa. Demonyo kayong lahat. Dahil sa mutya. Tumakas ka na. Tumakbo ka na. Alona, sabihin mo sa lahat ang katotohanan. Hindi! Hindi ako aalis! Masarap siguro panoorin ng kaibigan mo kung paano kita patayin ng dahan-dahan. Mare! Please! May mutya silang hinahanap. Marami na ang nasawi. Ikaw lang ang pag-asa. Tumunog uli ang putok ng baril. Hindi! Biglang nagliwanag ang buong paligid. Isang matinding liwanag ang kumislap mula sa dibdib ni Alona. Kumalat sa kanyang mga kamay. Anak ng... Ano yan? Sir, papalapit siya! Tumama ang mga bala sa liwanag sa paligid ni Alona, pero parang nabubura ang mga ito. Bitiwan niyo ang kaibigan ko! Isang malakas na puwersa ang pumutok mula sa kamay ni Alona. Tumilapon si Mando, tumama sa puno. Ang kanyang mga tauhan lumipad sa iba't ibang direksyon. Aswang siya! Aswang siya! Nasa kanya! Nasa kanya ang mutya! Odette! Odette, okay ka lang? Mare, ikaw, paano ang liwanag? Biglang may putok uli ng baril mula kay Mando. Tumakbo ka na, Odette! Dali! Mare, hindi kita iiwan. Dali na! Kay Lola tayo! Takbo! Maririnig ang mga sigaw at ang mga putok ng baril sa likod nila. Habulin niyo sila! Habulin niyo! Kailangan natin ang mutya! Mare, ikaw ang pinili ng mutya. Mamaya ng kwento! Tumakbo ka lang! Bilis, Odette! Bilis pa! Puno ng tensyon at aksyon sa pagitan sa kagubatan. Sa kabilang dako naman, sa madilim na sangtuaryo, nakatayo si Morvantusa sa harap ng kanyang altar na mga bungo. Biglang nanginig ang mga kandila at dumilim ang paligid nang mas may malalim pang dahilan sa kadiliman. Oh, nararamdaman ko Ano pong nararamdaman ninyo? ang kapangyarihan. Ang mutya ng balete. Nagising na siya. Biglang tumunog ang cellphone ni Leandro. Mga modernong kagamitan. Sagutin mo. Mukhang may magandang balita na darating. Mando, anong... Sir, nakita na namin. Nakita na namin. Ano? Saan? Kanino? Sa babae po.
sapo ni Lula Bering. Kaya pala ganun na lamang kalaking kapangyarihan ang naramdaman ko. Sir, hindi niyo maintindihan. May ginawa siya. May liwanag. Pinalipad niya kaming lahat. Inutil! Bakit hindi nyo nakuha? Huminahon ka. Makinig ka sa tao. Opo. Opo. Tumungo ka roon na. Kunin mo ang mutya. Pero sir, ang kapangyarihan niya. Patayin mo ang buong pamilya niya. Kahit anong mangyari, kunin mo ang mutya. Pero ang matanda, si Lula Bering. Lalo na ang matanda. Ang dating tagapag-alaga nun, dapat matagal na siyang patay. At kung di mo makuha ang mutya, dumampot ng bungo sa altara, dinurog ito sa kanyang kamay. Ganito ang mangyayari sa'yo. Mula sa sangtuaryo ng kadiliman, nagmamadaling lumabas si Congressman Leandro para makuha ang inaakalang mutya sa kagubatan. Nag-aagaw ang dilim at liwanag nang marating niya ang kagubatan ng San Sebastian. Ang dilim ng gabi ay lalong tumitindi. Nang marinig ang kaluskus ng mga yapak sa gubat, si Alona at si Odette ay nagmamadaling tumakas. Ang kanilang mga hiningay mabigat pa sa pagod at takot. Ngunit sa kanilang pagtakas, isang anino ang biglang humadlang sa kanilang daraanan, si Congressman Leandro kasama ang mga armadong tauhan at ang nakagapos na si Lula Bering. Buhay ka pa pala. Akala ko ba'y patay ka na sa bodega? At ikaw ang tunay na halimaw. Ikaw ang nagpapatay kay Mang Duroy at sa mga inosenteng tao. Halimaw. Hindi mo ba nakikita ang tunay na halimaw? Pero ngayong gabi makikita ninyo. Iniwanan ko na ang korona ng pagiging mutya ng balete. Iyo na yon. Paraanin mo lang kami. Ano pa ba gusto mo? Corona. Hindi mo pa rin ba naintindihan? Hindi ko kailangan ang plastic na corona na yan. Bitiwan mo siya! Alona, ikaw ang pinakahihintay ko. Mamili ka. Ang mutya o ang buhay ng lola mo. Iwan niyo ko! Maghahalimaw kayo! Tumahimik ka, matanda! Huwag niyong sasaktan ang lola ko! Kung ayaw mo masaktan ang lola mo, simple lang naman ang solusyon. Ibigay mo sa akin ang mutya. Apo, huwag kang makinig sa kanila. Nasa iyo na ang mutya. Huwag mong hahayaang mapunta ito sa kamay ng kadiliman kahit na anong mangyari sa akin. Matanda ka na, pero ang tigas pa rin ang ulo mo. Nakikita mo, nasasaktan ang lola mo at mas masasaktan siya kung hindi ka susunod. Sir, tapusin na lang natin. Matanda na ako, Apo. Hindi na rin ako magtatagal sa mundo. Ang mahalaga ay mailigtas mo ang mga taong nasasakupan ng kadiliman. Huwag mong kalilimutan kung sino ka, Apo. Tumahimik ka! Ano, Alona? Gusto mo bang makitang mamatay ang lola mo dito mismo sa harapan mo? Pakawalan mo ang lola ko. Ngayon din. Simple lang naman ang kondisyon. Ibigay mo ang mutya na matagal na naming hinahanap o papatay namin ang lola mo. Dito mismo, ngayon din, sa harapan mo. Mare, nasa akin ang pegeng mutya. Yung kwintas ko. Ito ibigay mo. Tapos, sakluluan mo si Lola Bering. Pero Odette, delikado. Mari, trust me. May talent ako sa pag-arte.
Kaya ng panahon, gamitin mo na. Tama ng bulungan. 10 segundo lang. Mamili ka, Alona! Eto na ang gusto mo. Pakawalan mo ang lola ko. Akin na! Sa wakas! Sandali! Sa pagkakataong iyon, tumakbo si Alona para protektahan ang lola niya. Nagsimulang magpaputok ng baril ang mga tauhan ni Congressman. Sakit, Mare! Sorry, hindi na ako makakapag-shopping sa Shopee. Sir, natamaan yung bakla! Mga inutil! Niloko nila tayo! Habulin niyo sila! Pero bago sila makagalaw, kumislap na ang liwanag mula kay Alona. Binulag silang lahat. Sir, hindi ako makakita! Hindi! Umalis tayo dito! Murbantos! Tulungan mo ko! Matapos ang liwanag, tumakbo palayo sina Leandro at ang kanyang mga tauhan. Nagmamadali silang tumungo sa sangtuaryo ng kanyang pinapanginoon na pinuno ng kadilimang halimaw. Dala ang mutya na inaakala niyang mutyang hinahanap ng kanyang Panginoon. Odette! Mabubuhay ka. Dadaling kita sa ospital. Odette! Mare, sige na. Ikaw na bahala sa mga boylets ko. Odette! Tell them I died being beautiful. Ikaw ha? Ang arte mo. Ay, Mars, standing ovation niya, no? Deserve ko ang best actors, di ba? Napaniwala ko silang lahat. Niloko nila tayo, so nakaganti na tayo sa kanila. Kita mo, mukha niya, effect! Kayo talaga. Pero dapat umalis na tayo. Hindi magtatagal, babalik yan. At sigurado akong mas galit na galit si Leandro ngayon. Tama si Lola. Lalo na't alam nilang nasa akin ang tunay na mutya. Mare, paano ngayon? Siguradong hindi titigil si Congressman hanggat hindi niya nakukuha ang mutya na yan. May alam akong lugar. Lugar na hindi nila mahanap. Doon na muna tayo magtago. Habang hinihintay ang kabilugan ng buwan. Ilang araw na lang, Lola. Ilang araw na lang at malalaman na natin kung sinong mananalo. Ang liwanag o ang dilim. Sa dilim ng sangtuaryo, ang mga itim na kandila ay nagbibigay ng malamig na liwanag. Ang mga pader ay puno ng bungo at kalansay. Saksi sa kadilimang naghahari sa lugar, biglang bumukas ang mabigat na pinto at pumasok si Leandro, hingal na hingal, pero may tagumpay sa kanyang mga mata. Panginoon ko, nasa akin ang hinahanap natin. Ipakita mo sa akin. Ito ang mutya ng balete. Tinalo ko sila. Niloko ko silang lahat. Sa wakas, mula ngayon, ako na ang maghahari. Walang sino man ang makatatanggi sa aking kapangyarihan. Susunod sa akin ang lahat. At ako, mananatili akong gwapo. Mananatili akong makapangyarihan. Hindi ako matatakot sa aking pagtanda. Lahat ng pangako'y matutupad. Walang hangganan ng ating kapangyarihan. Ikaw ay magiging pinakagwapong congressman sa buong Pilipinas. At mananalo ako sa susunod na eleksyon. At walang makatatalo sa akin. Ang lahat ng kalaban mo, lahat ng humadlang sa ating plano, mawawala katulad ng pamilya ni Dunoy.
biglang narinig ang malakas na alulunga ng mga asong gubat sa labas. Anong ibig sabihin yan, Panginoon? Kabilugan na ng buwan na. Oras na para sa ating tagumpay. Pero walang nangyayari, walang liwanag, walang kapangyarihan. Hindi maaari ito. Hindi maaari. Bakit, Panginoon? Bakit walang nangyayari? Bakit hindi kumikislap? Peking mutya ito. Tinuruan kita ng lahat. Binigyan kita ng kapangyarihan. Tapos ganito lang. Hindi maaari. Sinabi ni Odette ang kwintas. Odette! Yung bakla! Pinagkatiwala mo ang ating tagumpay sa isang bakla! Congressman ka, pero naisang ka! Biglang yumanig ang buong sanktuaryo. Mas malakas sa dati. Hindi. Patawad. Hindi ko sinasadya, Panginoon. Wala na ang aking kapangyarihan dahil sa katangahan mo. Ang magandang anyo ni Leandro. Hindi. Ang aking kagapuan at kabataan. Tingnan mo ang sarili mo. Ito ang tunay mong anyo. Ito ang karapat-dapat sa isang traidor na katulad mo. Hindi. Hindi maaari ito. No! Ibalik mo ang aking kagapuan! Mas malakas pang yumanig ang sanktuaryo. Nagsimulang bumagsak ang mga bato. Guguho na ang aking kaharian. Ang kapangyarihan ko. Wala na. At ikaw may kasalanan. Panginoon, tulungan niyo ako! Hindi ko maaari maging pangit! Paano ako harap sa mga tao? Paano ako mananatili sa poder? Wala nang makakatulong sa'yo. Tapos na ang lahat. Nawala ng aking kapangyarihan. Bigyan niyo ko ng pagkakataon. Hahanapin ko si Alona. Kukunin ko ang tunay na mutya! Huli na ang lahat. At ngayon, panahon na para magbayad. Hindi! 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 Yeah! Yeah! Sa pinakamalalim na dating sanktuaryo, sa pagitan ng mga gumuho at wasak na altara, natagpuan ng mga otoridad ang katawan ni Congressman Leandro. Hindi na mukhang maganda at kabataan tulad ng kilala ng mga tao sa halip. Isang matandang baluktot, kulot ang mga daliri, at may mukha ng isang taong nababakasan ng kasakiman. Sa kanyang tabi, natagpuan din ang kalansay ng pinuno ng mga aswang na si Morbantos, naging abo sa ilalim ng nabuwal na mga bato. 5 araw ang ginugol ng mga pulis at rescue team para hukayin ang lugar. Bawat bato at lupa ay tinatanggal, ay nagbubunyag ng mas maraming lihim na mga bungo, mga kandila at mga ebidensya ng mga ritual na ginawa para sa kapangyarihan. Natagpuan din ang mga dokumento na nagpapatunay ng pakikipagkasundo ni Leandro kay Morbantus at sa mga kontratang pinirmahan gamit ang dugo, mga litrato ng mga ritual, mga listahan ng mga taong kanilang pinapatay. Lumabas sa investigasyon na matagal nang nakikipagsabuatan si Leandro sa pinuno ng mga halimaw na aswang kapalit ng pangakong kapangyarihan. Walang hanggang kagandahan. Pinapatay niya ang sinumang may kinalaman sa mutya ng balete. Ang mga taong akala'y biktima lamang ng krimen ay mga handog pala sa kadiliman. Nang malaman ng mga tao ang katotohanan, ang dating magandang imahe ni Congressman Leandro ay naglaho
Katulad ng kanyang peking anyo, ang mga taga-Balete San Sebastian ay nagkaisa na hindi na magpapaloko sa mga pangakong wala namang katotohanan, sa mga mukha ng kapangyarihang walang puso ng paglilingkod sa huli. Ang labis na paghahangad ni Leandro ng kapangyarihan ang siyang humila sa kanyang pababa sa pinakamalalim na bahagi ng lupa, kasama ang pinuno ng kadiliman na kanyang pinagkatiwalaang magbibigay sa kanya ng lahat. Naging aral sana sa atin ang kwentong ito na ang tunay na kapangyarihan hindi nakukuha sa pamamagitan ng kasamaan, kundi sa katapatan ng paglilingkod at dalisay na kalooban.